Mga bro, usapang malalaking barko na naman tayo. Ang normal na sea condition sa West Philippine Sea, na tila hindi normal sa laki ng mga alon at lakas ng hangin, ay nagpapatunay na kailangan natin ng offshore patrol vessels, OPVs, na may minimum size at sikipong capabilities katulad ng Magbanua-class ng Philippine Coast Guard. Kung gusto nating makipagsabayan at protektahan ang ating karagatan, kailangan natin ng barkong hindi basta-basta nilalamon ng alon. Imagine mga bro, kung may Miyako class OPV ang PCG, pero modified para magkaroon ng hangar. Ito ang magiging game changer para sa maritime patrol operations natin. Ang Miyako class na 120 meters ang haba, ayon sa Japanese sources, ay isang enlarged version ng Kunigami design. Dagdag pa ang posibilidad ng helipad at hangar, magiging mas versatile ito sa mga mission mula sa search and rescue hanggang sa maritime law enforcement. Ang isang alternatibo, ang 106 meters HHI HDP 3300 ng South Korea. Malaki ang potensyal ng design na ito bilang susunod na hakbang para sa OPV fleet ng Pilipinas. May sapat na size ito para sa sikiping, at alam naman natin ang kalidad ng gawa ng Hyundai Heavy Industries, HHI. Kung magkataon, parehong Japan at South Korea ang maaasahan nating partner sa pagpapalakas ng ating maritime assets. Bakit mahalaga ang ganitong klase ng OPVs? Mga bro, sa West Philippine Sea, hindi na pwedeng maliit ang kalaban. Kailangan natin ng barkong hindi lang pang weather resistance kundi pang combat ready din kung kinakailangan. Dagdagan mo pa ng kakayahang mag-operate ng helicopters, sobrang taas ng operational flexibility ng ganitong klase ng OPVs. Kaya ba ng budget? Oo naman. With Japan and South Korea offering financing options at soft loans, hindi imposible ang ganitong proyekto. Ang kailangan lang ay political will at sustainable modernization efforts para sa Philippine Coast Guard.